All right, so hi there once again. We continue the second part of the series or installment of video recorded lecture for lesson 3, that is the policy environment and the policy cycle. So natapos na po nating i-discuss yung seven forces, at the same time yung six characteristics or features of the Philippine policy landscape or ecosystem. This time, we shall continue now with the next part of our lesson, and that is under now the policy cycle. Okay, so paano nga ba natatranslate, paano nga ba na isasalin ang isang suliranin or problema sa isang epektibong programa o polisiya? You have to take note that there is a conceptual model that describes the sequential stages through which the public policy is created, implemented, and even evaluated. Ang tawag po dito ay stages heuristic. Okay? Stages heuristic. Okay? So, let's try to map out. Although in its context, no, I have to admit that ours is a messy process. Magulo, masalimuot, at very tedious ang proseso ng pagbuo ng isang polisiya. It is because of the number one, yung umiigting na bürokrasya sa Pilipinas. As I have mentioned in our PA 118, no, in politics and administration, particularly in the Weberian lens, the Philippines adhere to the concept of Weberian democracy, Weberian bureaucracy, no? Kung titingnan natin yung features ng bureaucracy, very hierarchical. Dumadaan siya sa masusi at mahabang proseso, dumadaan siya sa iba't ibang opisina. Ang pros nun is nai-scrutinize, no, ang policy. Ang cons naman noon, sa sobrang tagal, yung solusyon na dapat ilalapat sa isang suliranin ay hindi na po applicable dahil mas lumala na po ito, no? Kas pangarigan ko, makinabaybayag na, no? Let me give you a relatable example. Sikaw ko makas pangarigan, kaya kumidkid daw iti financial assistance, medical assistance in particular, no, to be specific, kinaatidtog ti proseso na ken kinaadto ti papel nga dawdawaten na into no makadanon kanto ti mismong opisina nga pagdawatam iti tulong natayen di pasentem. So ti kidawomton ket uh, burial assistance to, funeral assistance to. Ganun ang bureaucracia kasi. That's the negative side of it, no? But if you try to look at it in the public administration lens, this is our protection. This is our safeguard because it maintains now the high degree of checks and balances to avoid now concentration of power kasi according to Max Weber, power should be distributed, no? That's how he categorically defined power, no? So the policy cycle gives, no, analysts katulad natin, 'di ba, we can consider later on ourselves as professionals in the realm of policy analysis, no. The policy cycle gives us a clear framework, or it serves as a gabay, no, a basis, a guidance for complex processes. Hindi lang kasi siya linear, iisang linya na sinusundan. Complex po yan. Kaya nga nasabi ko kanina, masalimuot, magulo, mahaba, very long and tedious process yan. However, because of the policy cycle that we have, no, it helps us identify kung saan nga ba yung policy currently stands, kung saan nga ba tumatayo ang isang polisiya, and what needs to happen next. And if we go back in the previous slide, dun sa nauna kong video recording, nabanggit po natin that policy making is a continuous process because policy environment is a living ecosystem. Tuloy-tuloy po yan. Ngayon, ano ang kinatatayuan ng polisiya? Ang susunod na tanong po natin doon ay ano ang gagawin nating next? Lalo na kapag ang pinag-uusapan natin ay usaping budget, di ba? Once na may maipatupad na polisiya, hindi pwedeng pagkatapos itong aprubahan, wala ng action. Meron pa rin po. At taon-taon kailangan, no, i-allocatean ng budget po yan. Katulad ng example ko kanina,
'di ba? Yung universal access to free and quality tertiary education, 'di ba? Nung naipatupad po ito, hindi po ito tumigil nung 2020 nang pirmahan ng dating Pangulong Duterte. Anong nangyayari? Taon-taon, naglalaan po ng budget ang ating pamahalaan upang tuloy-tuloy po pong bigyan no, ng educational assistance ang lahat ng mga Pilipino na nag-aaral sa mga pampublikong pamantasan. No? So this is the Free Higher Education Act. Kung tinigil ito no, ng Kongreso at hindi na po sila nag-allocate ng budget, of course, maraming mga mag-aaral ang hindi na makapagtutuloy pa ng kanilang edukasyon sa kolehiyo. Parang ganun po yun. Okay? So let's take a look at the important caveat here. You have to take note that the cycle is not a map. It's not even a territory, no? The policy cycle is an analytical tool. Okay? However, it's not perfect. There's no such thing as perfect policy. Yan ang lagi natin tandaan. Lagit lagi meron tayong mapupuna, meron tayong makikitang mga loophole, at yaan po yung kailangan nating ayusin. Ang problema kasi sa Pilipinas, class, is kapag ka may problema sa polisiya, ang laging response natin is tanggalin, no? Itigil. For example, sa K-12, no? Prior to the implementation of K-12, marami ang humaharang on the basis na dagdag lang ito sa pag-aaral, sa burden, although naman ang justification is because we need to be at par with the international standards. O ngayong pinagbigyan na implement, okay? Madaming nakitang problema. Ang clamor, tanggalin ang senior high school. Pero hindi basta-basta yun, okay? Ang ginawa, nag-enhance ng curriculum. Kaya mapapansin ninyo, mula doon sa original na mga strands, nabawasan ito, nag-synergize at nag-harmonize sila with CHED until such time, noong 2025, lumabas na po yung strengthened senior high school curriculum. So, binuwag na po yung mga strands. Ang ginawa na lang po ay academic at tech pro, no? Yun na lang po. So, hindi po sagot na kailangan i-remove, tanggalin ang isang batas. Siguro bigyan natin siya ng benefit of the doubt, no? Na i-improve pa kasi there's no such thing as a perfect policy nga ika nga nila, no? So in practice class, policy making is often messy. Yes, 'di ba? Ang daming nasisirang mga relasyon at pagkakaibigan diyan, lalo na sa plenaryo kapag ka sila ay nagdebate na, 'di ba? Maraming mga competing interests, and that's the essence of politics, yung mga misunderstanding, conflict arising, and even yung mga arguments po natin. Hindi po siya linear, katulad ng sinabi ko kanina, yung ibang policy kasi, ang kalag ganun lang, no? From start to the finish line, hindi po laging ganun. And of course, deeply political po siya. Again, sa konteksto po ng public administration, ang politika ay hindi tumutukoy sa kulay at personalidad na sinusuportahan mo. It's more on how we allocate resources, how we decide on things, how we resolve conflict, and our arguments or on the debatable matters. Okay? So, you have to take note as well that in policy making, nagkakaroon ng overlap sa mga stages. Hindi siya iisang proseso lamang. Okay? May mga pagkakataon na nilalagtawan natin ang isang proseso. Okay? Meron din pagkakataon na nangyayari ito isang bagsakan. Okay? So, this cycle is actually not rigid but more on the flexible side. Katulad din po ng isinasaad ng ating konstitusyon. So practically, hindi lamang po sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Kongreso nakakagawa tayo ng batas. In fact, tayo mga ordinaryong mamamayan ay pwede pong maglungsad ng tinatawag nating PI or People's Initiative para po mag-push ng isang batas. Parang ganun po yun. Okay? So, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, no, I would want you to think of a Philippine policy where stages seemed to overlap or may nilagtawan tayo or happen out of order. Kadalasan nangyayari ang mga ganitong policy making sa panahon ng emergency, no? Naglulunsad sila ng mga emergency measures or precautionary measures katulad nung sa pandemic, no? Na hindi na kailangang buuin yung tatlong readings, especially if the bill is certified urgent by the office of the president. So that could be a basis para sabihin natin na ang
policy cycle ay hindi laging linear. May mga pagkakataon na lalagtawan natin. However, the process should remain to be constitutional. Otherwise, idideklara po yan ng Supreme Court as unconstitutional. Okay? So let's talk about the policy cycle. There are actually 6 core features, or the key features now of policy making include: number one, agenda setting. Ang tanong dito mga kapatid ay, ano ba ang problema na nais tugunan ng ating pamahalaan? If we go back to the definition of politics and administration, these functions fall under politics because they are trying to resolve a specific problem. It involves now what we call as decision-making process. And in agenda setting, nagkakaroon ng competing interest yan. Ano bang uunahin natin? Budget, kalikasan, ekonomiya, social welfare, education, infrastructure? Nagkakaroon ng pagtatalo dyan. Kanino mapupunta ang pinakamalaking alokasyon ng budget? That's agenda setting. Okay, so according to Weber, agenda setting refers now to the identification of public problems and getting them onto government's formal agenda. Now, you have to take note na hindi lahat ng problema ay natatranslate into a policy issue. No? Only those that attract sufficient political attention. Mas maingay, mas maraming clamor, mas magulo, yun yung pagtutuunan ng pansin. Why? Because again, this is political. Okay? Okay. Example tayo. Rising college costs, di ba? Mahal ang magpakolehiyo. Dati, babayaran mo per unit. Iba pa yung miscellaneous fee mo, aside sa tuition fee. Iba pa yung mga babayaran ninyo. Dagdag pa yung mga everyday miscellaneous expenses na sinisingil ng mga ibang mga instructors at professors natin, katulad ng photocopy sa module, Xerox daw sa exam, o kaya iba pa, magpapa-project pa yan, di ba? So, because of this, it became a national issue. Pero kailan? It only became a national issue nang mas mag-ingay na ang mga kabataan at ang mga magulang. There is a sustained, no, an observable sustained student and legislator advocacy that pushed this into the Congress's agenda. Kapag hindi naman kasi ito literal na maingay or gumagawa ng public concern, hindi siya masyadong pagtutuunan ng mga manggagawa ng batas. Ganun po ang ating perspektibo sa Pilipinas. Okay? Yan. Ano pa ba yung mga naging maingay? Ang lala ngayon, di ba? Divorce. Dati umingay ang usaping divorce, ngayon medyo nag-subside siya. Kaya medyo na-table na naman yan. So, GSC, di ba? I was surprised ha. I remember, tinanong ko sa klase ninyo, are you familiar with SOGSC? This is very alarming for BPA4 students like you na hindi kayo familiar. Well, practically, sa konsepto ng gender and society, when you say SOGSC, ito po ay tumutukoy sa inyong sexual orientation, gender identity and expression, and sexual characteristic. Magdi-deviate lang ako ng konti sa discussion natin para lang isingit ko as discussion ito. Pag sinabi mong SOGSC kasi, this is an umbrella term. And please, no, wag po ninyong isipin na ang SOGSC ay para lamang sa mga LGBTQIA+++ members. Mali pong perspective yan. Okay? Lahat ng tao, regardless ng inyong pagkakakilanlan pang kasarian, ay may SOGSC. Straight ka, may SOGSC ka. Member ka ng LGBT, may SOGSC ka. Okay? So, the logic here is that all people have SOGSC. But not all people who have SOGSC are LGBTQIA++ members. Naintindihan? Pag sinabi nating sexual orientation, before yung SOGSC, linawin ko lang po ang pinagkaiba ng sex at gender. Ang sex po ay tumutukoy sa biological characteristics that make you a male or a female. No dati butom, lalaki ka. No dati ukim, babae ka. Okay? So, binary po siya. Okay? It also refers to your internal organs like your chromosomes, okay? And other reproductive organs that constitutes your maleness and femaleness. Binary lang po siya and constant po yan. Hindi po yan magbabago. Okay?
Ngayon, 'pag sinabi mong gender, ito po ay tumutukoy sa, sociological and anthropological perspective of how we understand male and female. Dito po, meron po tayong, binary concept, meron din po tayong multi-perspective concept, okay? It doon napapasok yung konsepto ng SOGSC. Hindi ko pwede discuss in toto ha kasi masyadong mahaba ang listahan ng SOGSC. But for the purposes of general understanding at maintindihan ninyo po yung konsepto ng SOGSC bill, i-discuss ko lang po ng kaunti, pasadahan ko lang po. Pag sinabi mong sexual orientation, this refers to your attraction. Kanino ka ba na-attract romantically? And even sexually, kanino ka nalilibugan? That's the main question. Okay? And this is not a laughing stock, no? You might be smiling there upon hearing this one, but this is a normal conversation in an academic setting na dapat po respetuhin natin. Okay? If you are a male at birth, lalaki ka because you have your penis, and then na-attract ka sa opposite sex mo at opposite gender mo, okay? Then you are heterosexual. Okay? You are attracted to your opposite sex. Okay? Non-negotiable yan. Okay? Kapag naman po ikaw po ay na-attract sa pareho mong sex, okay? Male na fall sa or nai-inlove, na-arouse sa kapwa lalaki, babae sa kapwa babae. In general, you are called homosexual. Although there are some literature that would say the term homosexual or homo for that matter is an offensive term. Pero hindi po ha. This is just for academic purposes. Okay? Ngayon, kapag naman po ikaw ay isang lalaki, male at birth, at ikaw po ay nai-inlove or naa-attract, naa-arouse sa parehong sex. For example, ako po ay male at birth, tapos nagkakagusto or nafo-fall ako sa parehong lalaki at babae, ang tawag naman po doon ay bisexual. Okay? And then, And then, may mga kapagkakataon naman po na wala kang pinipiling sex at wala kang pinipiling gender. For example sa akin, no? Ako for example lang ha, I am male at birth pero nafo-fall ako sa babae, sa tomboy, sa gay, sa bisexual, sa lalaki, lahat. Ang tawag po doon ay polysexual or pansexual. Well, hindi ko tinitignan sa kasarian pero merong specific trait siguro na na-attract ako sa kanya. So, sex and gender is not the main topic here, but I am attracted to all of them. Pag wala naman akong attraction, wala akong libog sa katawan, ang tawag naman po doon ay asexual. Okay? Gender identity, paano mo nakikilala ang sarili mo? No dati butok, lalaki ak. No dati ukik, babae ak. Kasi jay. Tapos, and the rest. Okay? Gender expression, how you express yourself. Okay? Guys, hindi po lahat ng nagme-makeup na lalaki ay bading. Okay? It's just the way they actually present themselves because they want to look fresh and neat. Okay? Ang tawag po sa kanila ay mga metrosexuals. Okay? Mga balidoso in Filipino. And then we also have sexual characteristics. Ito naman po yung mga features po natin, no? May mga pagkakataon na lalaki pero malaki yung dede kasi nga hormonal imbalance po yun. May mga babae na makapal ang bigote. That's sexual characteristics. Okay? Now, going back to our agenda setting, lahat po ay problema, pero hindi po lahat ay policy issue. Nagiging policy issue lang siya kapag ito po ay pinag-usapan, nagkaroon ng matinding clamor, at the same time, ito po ay nagkakos na ng tension sa mga publiko. Nawa po ay naging malinaw po tayo sa ating talakayan sa part po na ito. Okay? Moving forward po tayo, okay, number 2 po ay policy formulation. Mula sa agenda setting, ang susunod na tanong po natin is, what should be done about it? Anya garuden iti aramiden tayo. Ano na po ang gagawin po natin? Now, policymakers develop alternative course of action. You have to take note that okay, for every policy issue, they propose an alternative course of action. Wala pong direct, okay,
They debate on the merits and they draft specific proposals. These often involve legislators, agencies, experts, and interest groups. Kaya kung mapapansin ninyo class, nag-i-invite po ang House of Representatives and even the Senate, no, na mga resource speakers. Nagkakaroon pa minsan ng sinasabing Senate inquiry in aid of legislation. Yun pong mga hearing na ginagawa po ng ating Kongreso, hindi po ito para i-determine kung guilty ang isang tao sa isang kasalanan. Remember Alice Guo? Nag-iimbestiga ang Senado. Hindi po para sabihing guilty at ikukulong si Alice Guo, but rather ito po ang magiging basihan po nila sa paggawa po ng mga batas. Kaya nga, in aid of legislation. Okay, so Congress, CHED, and DBM debated several subsidy models before finally setting into one specific free tuition approach. At ito na po yung ating ine-enjoy na Free Higher Education Act, no? Yung pong libreng tuition sa kolehiyo. Okay? Number 3 po tayo, we have the policy adoption and legitimation. Kung babalikan po natin yung konsepto ni Max Weber ng legitimate authority, dito po papasok yung rational legal bureaucracy. Nagiging accepted siya at enforceable siya dahil may batas na umiiral na isa batas po ito. Therefore, the question under concept number 3 is which options gets officially chosen? So, mula doon sa number 2 kanina na policy formulation, anong kailangan gawin? Nag-propose si Congressman A, B, C, D, and E ng polisiya nila, ng kanilang respective solutions. Eventually, they must come up with one may salaanganan nga option nga win-win, no? And dito kailangan ang resulta ay for the greatest good, no? Ito yung tinatawag nating common good. Okay? So, dito papasok yung ating Latin maxim na salus populi est suprema lex. Ano po ang salus populi est suprema lex po? Sige nga, I will give you time to actually search for the translation. It's a Latin maxim, no? So, salus populi est suprema lex means the welfare of the people is the supreme law of the land. Okay? So, in this context, policy adaptation and legitimation happens. Nagiging legitimate ang isang polisiya the moment that the president signs the bill into a law. Okay? Or, kapag naman po hindi po ito pinirmahan ng Pangulo at napatunayan pong may inaction po sila, the Congress can override a specific veto. Okay? Yun po yung checks and balances po natin. Okay? Okay, pang-apat na konsepto, policy implementation. So nagkaroon ng problema, pinag-usapan, ginawan ng batas, pinirmahan, na-legitimize, ngayon i-implement naman na po siya. So the question here is how is this policy put into action? So pag natapos na po ang kanyang policy creation sa Kongreso or sa legislative branch po natin, of course, ipapasa na po ito sa executive branch and i-implement na po nila. So dito po, mga kapatid, the government agencies, the local government units, and other implementing bodies translate the adopted policy into actual programs, projects, and activities. No? So this is where most policies succeed or fail. Nakasalalay po yung success ng pag-implement ng batas sa kanyang implementer din. And dito natin nakikita yung malawakang gap sa policy. No? Kahit gaano kahusay at kaganda po yung binuong polisiya mula sa Kongreso po natin or sa lehislatura, kung ito po ay hindi na i-implement ng maayos sa level ng mga LGUs at government agencies, nasasayang po ang resources po natin. Okay? So always look into dito. Ngayon, paano natin mas mauunawaan ang mga polisiya? Dito po papasok yung sinasabi kong appreciation of policies. Diba? Intindihin kasi natin. For example, may umiiral na po tayong RA 11313. And what is that?
no? Originally sa bill po, ang tawag po dito ay Bawal Bastos Law. Act, sorry. Bawal Bastos Act. Pero nung isinabatas na po ito at pinirmahan po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, ito po ay tinawag ng SSA or Safe Spaces Act. Okay? Ito po ay tugon sa lumalawig at lumalala pong problema sa sexual harassment sa Pilipinas. Meron po tayong naunang sexual harassment law sa Pilipinas. Pero ang sexual harassment ay tumutukoy lamang sa mga actions, no, of touching, etc. Pero pinalawak po ng RA 11313 kaya sana mas maiging intindihin po natin ito. Okay? Para makita po natin yung implementation. Una't sa una po, I discourage you from posting on social media about the cases involving SSA because it could actually prejudice your case, no? Mas maganda po sumangguni at dumulog na po tayo sa mga kinauukulan. Sa school, for example, meron po tayong God focal person na pwedeng lapitan just in case nakaranas po kayong tinatawag nating GBSH or gender-based sexual harassment. Okay? Ano-ano po ba yung mga halimbawa ng GBSH sa paaralan? Okay? Everyone, lahat po ay pwedeng maging perpetrator. Lahat po ay pwedeng mag-commit ng violation ng RA 11313. For example, ako po ang inyong teacher. Okay? At napansin po ninyo, touchy po ako, no? Lalapitan kong isang estudyante, hahawakan ko sa balikat for example, saka siya magre-recite, and then naging uncomfortable po siya, that is already a violation of RA 11313. Huwag niyong ipopost sa Facebook kasi baka pwedeng baliktarin kayo. Ang maigi po, kumuha kayo ng mga ebidensya, kumalap kayo ng mga ebidensya, lapitan po ninyo ang ating God focal person or malaya po kayo lumapit sa ating OSAS, i-report po ninyo ang insidente, lalo kapag ito po ay estudyante laban sa estudyante. Halimbawa, no? May group chat. Okay? May group chat na pinag-uusapan ka. Sinasabi, ang ganda-ganda naman ni ganito pero ang asim ng kilikili niya. Okay? That is already a violation against 11313. Okay? So kumalap ka ng mga ebidensya, itago mo yan kasi ang kagandahan dito, bukod sa ito ay criminal na offense, it could also be a civil offense. Anong ibig sabihin po noon? Babayaran ka sa danyos na ginawa nila, di ba? It could either be psychological reparation, it's our restitution, etc. Okay. Number 5 po ay yung policy evaluation. Ito po yung kulang sa Pilipinas, sa totoo lang. Okay? Nag-implement ng isang batas tapos na kasi nakapag-picture taking na sila at in-upload na sa Facebook. Is that it? If you are a true-blooded public administration student, dapat nandito kayo sa level na ito. Sinusukat ninyo gaano nga ba ang naging epekto ng mga polisiyang ipinatupad. Okay? O, puntahan natin ang 4Ps for example. 'Di ba? Ang 4Ps ba ay lubos na nakatulong sa ating mga kababayan or mas nilubog nila ito sa kultura ng dependency? 'Di ba? Kasi supposedly ang 4Ps ay isa lamang augmentation habang sila ay tumatayo sa sariling paa nila. Pero ang nangyayari ngayon kasi, 'di ba? Ilang taon nang inimplement ang 4Ps, pero parang hindi sila umunlad bagkus ay this is a general observation. Okay? Pero parang nag-stay sila sa estado na wag na tayong magtrabaho kasi naman may government naman na magbibigay sa atin ng pera, 'di ba? Ganun ba dapat 'yun? Nakakapanlumong isipin na, sorry to say this one, okay, pero may mga pagkakataon na may gap sa implementation, no? So kailangan sukatin natin na na-achieve ba talaga yung goal ng policy? Kasi kung hindi, sayang ang resources, 'di ba? Sayang ang tattoo, nga ganun kayo, 'di ba? Ngayon, number 6 tayo, okay, doon papasok yung tinatawag nating termination or continuation. Pagka in-evaluate mong isang polisiya, ang next na tanong mo, itutuloy pa ba natin or mag-e-end na lang tayo? Kasi it's no longer working for us eh. 'Di ba? Wala nang benefit sa atin. I'm no longer growing. Bakit pa ako mag-i-stay sa ganitong sitwasyon? So, i-terminate na natin. 'Di ba? Huwag tayo mag-hold on sa isang sitwasyon na hindi naman na kayo nakakakuha ng benefit. Rather, naglo-lose na rin kayo.
always look for something that would actually lead you to prosperity. Hindi yung ibabagsak ka pa lalo at ilulugmok ka pa. Okay? I'm talking about policies ha, just for the record. For the record. Okay? So that is the last stage already. Okay? So, malinaw naman, no, yung policy cycle natin. Generic po ito. It could be applied to all countries, to all governance unit. Pero, ang tinutukoy ko kanina masalimuot is yung sarili nating policy making process. Okay? At yan yung gusto kong gawan ninyo ng flowchart para mas maunawaan ninyo. Pero, in the three different levels of governance, sa national, sa component local government units at sa barangay, unawain natin para hindi tayo ngawa ng ngawa sa Facebook, no? Paano nga ba ginawa yung bayanihan as one app? O mga ganun bagay, di ba? Ganun dapat yung mindset natin, hindi na yung mga nambabash tayo sa Facebook ng mga kung sino-sino man yan. Although naiintindihan ko yung damdamin ninyo. Pero tayo dapat mambabash tayo with a class. Okay? No? Huwag tayong bumaba sa level ng mga keyboard warriors na ang inatupag lang maghapon ay nagkakamot ng itlog habang nagpo-post sa Facebook. Naintindihan? Okay? So move forward tayo. Quick check-in lang po tayo. A policy has just been signed into a law by the President. So pinirmahan na ni Presidente. Anong susunod dito? Of course, policy implementation na po tayo. Okay? Sige, punta tayo sa konsepto ng RA 10931. Sana familiar po kayo dito ha kasi ito po yung batas na ini-enjoy po ng karamihan sa atin, no? Ma, 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 hindi ko pwedeng sabihing mapalad tayo kasi deserve naman natin to eh. 'Di ba? This has been a long-standing demand, okay? Sa Pilipinas and finally dumating na po yung RA 10931. Ano po ang RA 10931? Ito po yung Universal Access to Tertiary Education. Libre na po ang pag-aaral sa kolehiyo because of this law. Okay? So free tuition in state universities and colleges gives us a complete, real Philippine example of every stage. Pag-usapan natin kung paano nabuo yung konsepto ng Free Higher Education Act. Okay? Of course, ang una, may malakas na clamor, may malakas na hinaing, mataas ang bayarin sa kolehiyo. Hindi namin kaya magtuloy sa college kasi hindi kaya ng kalabaw ni tatay, hindi na kaya ng sahod ni nanay. Okay? So there is a high cost of tertiary education, okay? And it became a barrier to social mobility. Therefore, ilang mga student groups, mga non-government organizations, and legislators ang nagsulong para po gawing libre ang pag-aaral sa kolehiyo. Okay? At dito pumasok yung debate, how to subsidize college. Diba? Magbibigay ba tayo ng scholarship? 'Di ba? Pipiliin lang natin yung pwede makapag-aral. Mali, sabi ng mga eksperto. Dapat ang pag-aaral ay may universal access. Ang pag-aaral ay isang basic right according to UDHR. At hindi dapat ito pwedeng i-deny. Although for the record, sabi ng UDHR, ang right to education ay actually nasa basic education lang siya. Pero of course, 'di ba, we need competent Filipino citizen, 'di ba? Ayaw naman nating ibigay na naman sa 2028 ang Senado sa Action Star, sa may-ari ng mga villages, 'di ba? Utang na loob. Kayo ang susunod na boboto. Sa naman piliin ninyo yung marunong gumawa ng batas. Okay? Ngayon, pagkatapos itong pagdebatihan, finally, nagkaroon na tayo ng RA 10931. This is during the Duterte administration. Okay? So, ang napagdesisyonan, ang napag-agrihan ay libre sa lahat ng SUC. Okay? And then, ni-roll out na po ito. Sino ang lead implementing agency? Of course, the Commission on Higher Education. Ang mga SUCs at ang mga LUCs po natin. Okay? So si DBM ang nag-allocate ng mga pondo at ipinasa ito sa CHED para bayaran naman sa operations nito ang mga SUCs at ang mga LUCs. Sino ang nag-benefit? O let's evaluate.
Pagkatapos ma-implement ang batas na ito, of course, sinukat, no, yung nagkaroon ng pag-aaral or research. Okay? Ano ang resulta? Yun. So gusto ko kayo ang mag-explore dito. Okay? Ngayon, question. Sa anong state or which stage of the RA 10931 involved CHED, DBM, and stakeholders? That is policy formulation. Okay? Now, let's talk about the current events. Ayan, para relatable pa rin naman tayo. Sa kasalukuyan, noong 2024, nagkaroon po ng mga ongoing flood control project controversy. At hindi po ito isolated na nangyari lang noong 2024. Ito po ay malawakang corruption. Sabi nga ni Mayor Vico Soto, the corruption in the Philippines is both systematic and systemic. Systemic, malawak, no? It involves almost all agencies. At wag na tayo magmalinis, no? Madami sa mga agencies natin, hugas kamay. Okay? I am working in the government. Yes, yes. Okay? Pero sabi nga doon sa oath namin, 'di ba, sa panunumpa ng lingkod bayan. Ano sinasabi sa panunumpa ng lingkod bayan? Hindi ako makikibahagi sa anumang katiwalian sa pamahalaan, pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan, 'di ba? Although in our position right now, it's very difficult because this is our bread and butter, no? There are situations that we are seeing, witnessing outright corruption. But what else can we do, 'di ba? Parang ganun. Pero sabi ko nga sa inyo, the moment na mamulat tayo sa katotohanan, kasalanan na ang pumikit. Diba? Balikan natin itong 2024 flood control issue. No? It's a live policy cycle. No? Buhay na buhay ito. Pinag-usapan, nagkaroon ng clamor, and up until now, sa kasamaang palad, okay, may mga nakulong na pero kaduda-duda pa rin at meron pa din yung mga malalayang mga individual na nakapaglustay, nakapagnakaw, nakapagkulimbat na mga laksa-laksang mga pera, milyong-milyong mga pera, 'di ba? Sabi pa nga sa iba sa isang pagdinig, minaleta ang mga pera, 'di ba? Imagine, that is your money, 'di ba? Pera ng taong bayan 'yan. Pera natin 'yan ng mga taxpayers na mga 'yan. Sa bawat soft drinks na iniinom ninyo, sa bawat emperador na tinutunggan ninyo, binabalik natin 'yan sa pamahalaan, may buwis 'yan. So dapat magalit kayo, 'di ba? Magalit kayo kasi pera natin 'yan. Tas tingnan mo, nagbabayad ka ng isang senador ng halos 200,000 pesos, mapapanood mo lang mali-mali ang kanyang mga tinatanong sa mga impeachment proceedings, 'di ba? Nakakagalit talaga. Balikan ko lang, no. Since pinag-uusapan natin ang corruption, 'di ba? At nabanggit naman na natin yung Free Higher Education Act. Tandaan ninyo na taxes din po ang pinanggagalingan ng perang ibinabayad sa pag-aaral ninyo. So kapag kayo ay hindi niyo pinaghusayan ang pag-aaral ninyo, absent kayo ng absent, binabagsak ninyo yung mga courses ninyo, parang kinokorrupt niyo na rin ang pera ng taong bayan. Utang na loob, hindi po lahat ng mga students ay nabigyan ng pagkakataong makapag-aral sa SUC. So please, gamitin po ninyo sa tama yung ibinabayad naming buwis. Huwag po ninyong sayangin dahil lang absent kayo ng absent, nagda-drop kayo sa klase namin, or ibinabagsak nyo ang kurso na inyong in-enroll. Okay? Ayan. Balikan po natin itong flood control. Okay? Stages of policy making or policy cycle. Stage 1, nag-set ng agenda. Nagkaroon ng outrage. Malawakang iskandal. Okay? Noong 2025, binuksan, no, ng Senate Blue Ribbon Committee yung hearing. Nagkaroon ng investigative journalism and there are public protests, no, kung saan inexpose, inilantad po natin yung malalaking mga ghost and substandard flood control projects in the nationwide. Alam kong sanay na po tayo sa mga substandard projects, particularly infrastructure, pero yung ghost, malala, no? Naka-report sa DPWH at sa COA, completed. Pag titignan mo naman, ni isang bakal walang tumayo doon. Nakakagalit, di ba? Lagi na lang tayong ginagago ng mga politikong ito. Okay? Come September 2025,
Pardon my Latin ha, kasi syempre I resonate the feelings of those select Filipinos na talagang naiinis kasi syempre kinakaltasan kami buwan-buwan ng buwis. Tapos makikita namin kung saan pumunta, 'di ba? Nakakagalit talaga. Pagdating ng September 2025, no, the Independent Commission for Infrastructure, yung itinayo ng Office of the President, no, at itinalaga sila upang particular na imbestigahan itong mga ito. In all fairness naman, nagbunga naman ang investigasyon. Talagang naisiwalat halos karamihan at hindi lamang siya isolated. In fact, from sabi nga sa kanta ng Itbulaga, mula Batanes hanggang Hulo, may ghost project, may substandard project, 'di ba? At dito na nag-umpisa yung cycle. Okay? Public outrage and media exposure became now a classic agenda setting forces. So practically class, hindi lamang po sa Kongreso nag-uumpisa ang agenda setting. The fact na may mga pressure groups po tayo, katulad ng media, no? Katulad ng public outrage, ito po yung hudyat na nagkakaroon na tayo ng agenda setting. Isantabi ang ibang mga issue at pagtuunan natin ng pansin. At ito'y nakakatuwa. In all fairness to the Filipino people, naging mas mulat tayo at mas naging expressive tayo, 'di ba? Ngayon, naririnig ko, masyado daw tayong nakatuon sa impeachment. Although for me, no, it is the rightful process to hold as an official accountable. Pero equal footing dapat, no? Kung gaano ka importante ang pagdinig sa kaso ni VP Sara, ganun din dapat yung pagpapatuloy ng Blue Ribbon Committee sa pagdinig sa kaso ng flood control. Lalo ngayon, tignan nyo naman ang naging resulta, no? Yung habagat na pinalakas ng bagyong Luis lang ng isang araw, nagpabaha sa Kalakhang, San Fernando, La Union at even sa mga nearby municipalities niya. Imagine, we are a city, a component city in La Union. That's my hometown. And yet, kami yung unang nababaha. Nakakahiya, di ba? Kung titignan mo, may mga records of ghost projects and substandard projects ng infra sa La Union. See? Diba? So dahil sa public outrage and even media exposure, it led now to stages number 2 and number 3. Nagkaroon na ng formal formulation and adaptation. Nagkaroon ng new rules on the book. No? Ano nangyari? The Congress, okay? Yung mga mambabatas po natin, they filed new bills including proposals criminalizing machinations in government procurement in direct response to the scandal. Ang mahirap kasi dito, take note ha, ang political landscape natin ay masyadong nakatuon sa perspektibo ng mga elitista. Anong ibig sabihin nun? Ako bilang isang malaking contractor, popondohan ko yung kampanya ng isang politiko, in return, sisingilin ko siya sa pamamagitan ng mga kontrata. Ang tawag po diyan, binanggit ko na po yan sa PA 118 po natin, that's patronage politics, no? It refers now to the spoils system na tinatawag po natin, okay? Quid quo pro po yan. I will scratch your back and you will scratch mine. And yan nakakalungkot kasi ano yan parang singilan ito ng utang na loob. Hindi ka naman mananalo kung hindi kita pinondohan Kaya bigyan mo ako ng kontrata. Investment ang tawag doon. Okay. Ngayon, nagkaroon na ng formulation, na-adapt na yung bagong polisiya, anong mangyayari? Implementation. Okay? And of course, evaluate natin. Dito tayo mas magfo-focus. Kasi unfortunately, despite the effort of the Senate Blue Ribbon Committee and even the ICI of the current administration, accountability remains incomplete. Marami sa mga napangalanan ay malaya pa ring naglalakad at nagpo-post sa Facebook. Yung iba pa nga nagla-live pa nga Ayaw kong pangalanan kung sino ha. Baka magkaroon ako ng red dot dito sa noo ko ngayon. But the fact remains, no, that they are not yet accountable at hindi pa rin po sila na, alam mo yun, at ang nakakatakot dito, may chance pa silang tumakbo sa 2028. My God. Diba? So, na-unveil na po natin, na-uncover na po natin yung masidhing problema ng Pilipinas in terms of our politics and yung long-standing corruption po natin. Okay? Now, quick check-in ulit tayo. Sa kasalukuyan,
Which stage of policy cycle would you say the flood control scandal is stuck in? And what would it take to move to the next one? Uh, you can pause this video recording, tapos sagutan ninyo sa notes niyo so that later on kapag ka nagkaroon tayo ng oral recitations, you might answer this question. Okay? All right, let me check once more your comprehension. Okay? So si Neil and Tosun po argued that policy cycle has feedback loops. Okay? They are not straight line. Sabi ko nga, hindi linear ang paggawa ng policy. And that's according to Neil and Tosun. Sa tingin niyo, which part of the flood control case best shows a feedback loop in action? Is it A, the 2025 Senate hearings alone, B, evaluation findings, or C, initial approval of the flood control budget? Well, obviously the answer is letter B. No, that's the loop evaluation. No, exposing the problem as part of our input. Okay. We proceed to the next one. Okay. Let us try to look at now the policy cycle and the policy environment in three lenses. Okay. In the context of Anderson's policy cycle, Neil and Tosun and Mendoza, they all describe policy cycle differently. So tingnan natin kung ano ang pinaka-suitable sa Pilipinas. Okay? Number one, it is the model of Anderson in 2015. Okay? So si James Anderson po at yung kanyang classic five-stage model ang isa sa pinakasikat. It is most widely cited in policy studies. Bakit? Well, this model describes policymaking in five sequential stages. So, linear po siya, sequential po siya. Okay? Agenda setting, formulation, adoption, implementation, and evaluation. Yun po yung kay Anderson. However, it is very important for me to emphasize that this model is rooted in American and Western concept. Although kung tutuusin naman kakabsat is halos karamihan sa ating pulisiya sa Pilipinas ay rooted sa Western concept, well, 'di ba? Kailangan meron pa rin tayong contextualization na tinatawag. Okay? Number two, or second po na model ay yung galing naman kina Neil and Tosun nung 2012. Okay? It's a dynamic system with feedback loops. So, dito dinagdagan nila ng feedback loops, no? So, naging 6-stage model na siya. Okay? They split the problem definition from agenda setting and decision making from formulation. So it becomes now as a cyclical which became iterative and not linear. Okay? So, sa part ni Neil and Tosun, okay, redefine nila yung problem at agenda setting. Neil and Tosun's key insight provided now that evaluations can trigger entirely new policies. Okay? Problems can be redefined and agendas can shift midstream. So, hindi siya linear. Mas naging complex yung procedure po nila. Okay? Now, number three, ito naman is Philippine context na ito. Okay? Si Maria Faith Mendoza, okay, ang nag-provide na ng features na very unique at contextualized sa Pilipinas. It has a strong executive role in agenda setting. Political dynasties and patron-client relationships are present. So, hindi natin nirule out yung critical na papel na um, na piniplay ng patron-client relationships and even political dynasties. Hindi kasi siya maaalis sa Pilipinas class. Okay? So dito mga kapatid, meron tayong political will. Okay? Political will is very personal and that cuts both ways. Okay? You have to take note. Sabi ni Mendoza, okay, the Philippine policy cycle is highly personalistic. Okay? Nakabase siya sa political will. Parang
parang fingerprint ito ng mga politiko na dapat mag-leave ng legacy. Kaya mapapansin ninyo yung mga proyektong ginagawa ng mga politiko, nakakabit yung mga pangalan nila. For example, yung bigas, di ba? Yung BBM sa mga bigas, parang ganun nga eh. Meron silang certain tagline, parang ganun. Okay? At doon po nagkakaroon ng problema sa polisiya. Okay? Yan. Alright. So, bibigyan ko kayo ng 1 minuto. Sa tingin po ninyo, ano po ang pinakamabisang modelo para sa flood control scandal sa Pilipinas? Is it Anderson's 2015, Neil or Tosun's 2012, or yung kay Mendoza? Ipopost ko muna itong recording ko, tapos pag-isipan po ninyo yung ating discussion. Okay? Ayan, so 1 minute na po yung nakalipas. So I do hope that you have already written your answers on your notes, no? So that you could actually check or validate your understanding of our lesson. Okay, we move on now to the next topic. Okay, so this is already on the part of comparing the 3 models. Kung kanina, we have already mentioned, defined, and even established, no, the parameters of each model, yung kay Mendoza, yung kay Anderson, at kay Neil and Tosun. This time, let's try to look at one policy, okay? And then we'll try to compare the same policy cycle in 3 different lenses so that we could better grasp kung ano nga ba yung binibigay sa atin ng mga models na ito. Okay? So on this slide, we will try to compare Anderson versus Neil and Tosun versus Mendoza. Okay. In terms of the stages, yung kay Anderson, may 5 stages yan. And then in-expand po kay Neil and Tosun, naging 6. Yung kay Mendoza naman, sinasabi ko nga, very complex, no? Perplexing po ang ating policy making process in the Philippines. So, the stages are a variable. Okay? It depends now on the context. So practically, it is safe to say that the policy-making process in the Philippines under Mendoza is on a case-to-case basis. Okay? In terms of how they viewed the cycle, okay? Paano naman po yung proseso? Yung kay Anderson, sequential, stage-based. So, it has to follow a chronological order. You cannot actually jump from one step to another step. You have to finish each step. Sunod-sunod po dapat yan. Pero kay Neil and Tosun naman po, the policy cycle is dynamic. Diba? Kasi in between, you can have feedback loops. And this feedback loop will determine now the next step you will be taking. Kasi nga, nag-iiba ang konteksto ng polisiya depende nga sa stage na ginagalawan nito. And then kay Mendoza, ito ay personalistic at relationship-driven. Nakadepende yan sa kung sino yung nakaupong politiko. Okay? So dito papasok yung personalistic. Gusto kasi ng iba't ibang mga politiko may sarili silang branding, 'di ba? Kasi this would condition the mind of the people that the certain politician is indeed working for, of, and by the people, 'di ba? 'Di ba ina-adapt nila yung definition ng democracy ni Lincoln, that democracy is a government of, by, and for the people. 'Di ba? Personalistic siya kasi may kani-kanyang agenda ang iba't ibang mga politiko. For example, si politician A, ang gusto niya is i-prioritize lahat ng health problems. An example of this one is si Gov. Sol Aragones ng Laguna. If you try to look at her TikTok account and even Facebook Reels, lalos lahat ng kanyang polisiya ay tumutugon sa pangangailangang pangkalusugan, 'di ba? Meron yung akay ni Gov Butika, mga ganun. And then nagpatayo siya ng super clinic, 'di ba? And then meron naman pong mga LGUs na ang kanilang local chief executive ay nagpa-prioritize ng agriculture, 'di ba? For example, dito sa La Union, during the time of Governor Pacoy Ortega, sa kanya is more on to make or transform La Union into agritourism hub by 2025. So,
That alone proves that Mendoza's view of political or policy cycle is indeed personalistic. Nakadepende po yan sa kung ano yung priority agenda ng isang politikong nakaupo. Okay? And at the same time, relationship driven po yan. At hindi ito pa rin po yung hindi maalis-alis no na perspektibo. Kung babalikan natin yung naging discussion ko sa inyo, doon kay Wilson at saka kay Goodnow, may pros and cons ang appointment by virtue of relationship or patronage, di ba? Particularly in the instance. Halimbawa, okay, halimbawa sa konteksto ng academe, no? Siyempre, kung ikaw ang SUC president, ang i-appoint mo ay yung mga vice presidents na kasundo mo at aligned doon sa iyong vision, 'di ba? Sino naman ang mag-a-assign ng kakalaban sa iyo, parang gano'n. 'Di ba? Kaya relationship driven. Okay. Next po ay in terms of context. Ayan. Okay. Sa konteksto naman po, kay Anderson ay nakabase sa American at Western culture. Okay? Very European po sila at Americanized. Si Krill and Tosun naman ay comparative at international siya. Halos applicable siya sa karamihan ng mga policy cycles sa iba't ibang mga bansa. At yung kay Mendoza naman po ay Philippine specific kasi nga si Maria Faye Mendoza ay isang Pilipinong policy scientist. Okay? In terms of strength, 'di ba? Yung force ng kanilang policy. Yung kay Anderson, since simple lang siya, madaling intindihin, madaling unawain, madaling sundan. Yung kay Krill at Toson naman, realistic siya kasi nga ito yung tunay na nangyayari sa kanilang setting. Pero ang pinakamalapit talaga sa Pilipinas dahil ito ay gawang Pilipino at naiintindihan ang konteksto ng Pilipinas, yung kay Mendoza. Okay? So, I hope na malinaw po ang discussion natin patungkol sa comparison ni na Anderson, Neil at Tosun at yung kay Mendoza. Okay? Alright, quick check-in lang po before we move on to the last part of my discussion. A scholar argues that a mayor's personal drive, no, more than any of the formal stage, is determined whether a barangay health program succeeded. Kayo ng model po ito? Definitely, it's under Mendoza. Okay? So I think that's the end of my discussion for policy environment and policy cycle. Please go through the entirety of this video. Namnamin po ninyo yung ating discussion because it will help you better understand the political process in the Philippines. Okay? And then may mga learning activities pa akong ipopost, although this is asynchronous in consideration of the ongoing weather system in the Philippines. So, you are not required to watch the entirety of the video habang binabayo tayo ni Maymay. Okay? Take time to actually cover yourselves and protect, no? Prioritize your well-being. Pero the moment na you feel secured already, everything is okay na po. Sana po ay magbigyan niyo ng pagkakataong panoorin po ito at tapusin po ito. So that on Friday, pag-uusapan na po natin yung susunod na lesson po natin. If you have questions or clarifications, feel free to message me or even post a comment on our Google Classroom so that I could respond to that and we can have a meaningful conversation. Yan lamang po at maraming salamat sa inyong oras sa binubul sa panonood ng ating video and see you on our next synchronous lesson. Have a good one and goodbye for now.